Ang pangungulit at pagpaparinig sa Kongreso ay nagpapakita ng malalim na hidwaan at kompetisyon sa loob ng pamilyang Marcos. Pinagtatalunan kung sino ang dapat makinabang sa posisyon at kapangyarihan, pati na rin kung sino ang mas nakapangyarihan sa pagitan ng mga ito. Hindi lamang personal na away ang naiipit dito, kundi pati na rin ang kabuoang bayan na nagiging biktima ng di pagkakaunawaan at kawalan ng pagkakaisa. Ang usapin din na pagbabago sa konstitusyon ay nagdudulot ng tensyon sa Senado, kung saan may mga senador ang nababahala na maaring mabawasan ang kanilang mga termino sa pamamagitan ng mga panukalang pagbabago. Ang mga argumento at parinig sa Kongreso ay naglalarawan ng hindi lamang sa hidwaan sa loob ng pamilyang Marcos, kundi pati na rin sa mas malalim na sistema ng politika sa bansa. Pinapakita nito ang mga hidwaan sa kapangyarihan, ang mga personal na interes at ang di patuloy na pakikibaka para sa kontrol ng mga institusyon ng pamahalaan. Sa huli, ang mga ganitong pagtatalo at mga yan ay nagdudulot ng di pagkakaisa at hindi pagkakaintindihan sa bansa na maaring magdulot ng negatibong epekto sa pag-unlad at pagkakaisa ng Pilipinas bilang isang bansa. Well, isa nga itong katunayan na dapat nating pagkatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Still, kasi we're not just against the Marcoses. That's not the real score here. Hindi yan ang tunay na siste ngayon na kesyo against kami kay Marcos. Hindi ho yun. You're getting us na mali. Hindi ho kayo tama ng pag-unawa dito sa mga banateros. We are against traditional politicians. We are against this kind of politicians. Diba? Kaya nga ho namin gusto ang estilo ni Pangulong Duterte, Roa Duterte. It is because iba ho ang estilo niya kumpara sa mga existing politicians. Malinaw na malinaw ho yun. Kaya nga yung awayan na to, awayan lang ito ng power. Who is more powerful? The Senate or the House? Saan pumapasok dyan ng taong bayan? Honestly, sa totoo lang, both of them. Isipin nyo both of them are saying they're doing what they're doing because taong bayan. Pareho sila eh. Si Romualdez, sinasabi niya, ito ang puso ng taong bayan, ang baguhin ng konstitusyon. O, ganun din naman. Ito naman Senado, kami ang binoto ng nakararaming taong bayan. Pareho silang taong bayan eh. Sino kaya yung taong bayan pinag-uusapan natin dito? Bakit yung dalawang taong bayan, dalawang double personality ng taong bayan? Magkaiba? Pareho silang taong bayan eh. Pero sa totoo lang, kiskisan no ito ng kapangyarihan. Who's more powerful? Sino? Kasi ang nilalaban, eto may nabasa pa nga ako isang kongrista, pinagtanggol si Tambaluslo, sabi niya. Kasi kaya ayaw ng Senado yan dahil ang Senado o mga senador tumatagal ng 2 term na may total ng 12 years. Kasi 6 years, 6 years. Okay? Ang term ng isang senador, 6 na taon. Tapos pwede siyang kumandidato uli. So pag nanalo uli siya, another 6 years. So decades. More than, di ba? 12 years. Yun daw ang dahilan kung bakit galit na mga senador dito sa pagbabago ng konstitusyon kasi alam nilang mababawasan ang kanilang termino. But, ngunit dapat subalit, may punto siya doon, tama siya doon, pero sa totoo lang, gusto nyo lang naman din dagdagan nyo sa inyo. Gusto nyo lang din naman tumagal ng pareho ng mga senador. You want the same shit. So, kung binabas nyo yung ganong klaseng politika na tatagal ng 2 beses ng 6 na taon, ganun din naman ang gusto nyo mangyari. So,
Kaya nga ito'y kiskisan lamang ng kapangyarihan. Kiskisan lamang ito ng sino bang lugi naman kasi kami. Ano sagot na siya? Kami binoto ng taong bayan, lugi naman kami sa inyo. Lugi naman kami sa inyo. Ano to, awayan na lugi? Tama, mali. Pareho lang ho kayo. Sabi nga nito ni Jasmine, parehas lang silang ganid. Correct. That's the truth. I'm not saying every senator, that's not what I mean. Na every senator, ganun ang ano. Hindi. Definitely yung mga talagang advocate ng constitutional reform, talaga namang sila meron silang lehitimong dahilan. Dahil nga yung foreign policy or yung parliamentary system of government. Yan sila matagal na silang ganyan. Konti lang sila dyan na ganyan. Yung iba, ayaw, kasi nga po, masasapawan sila ng house. Pero eventually, pumayag na rin. Kaya nga tama. Tama yung sinasabi ni Pimentel. Di ba? Dati ayaw natin to. Bakit biglang pumayag na kayo? Yung House leadership na si Zubiri. Bakit biglang pumayag kayo? Akala ko ba noong una ayaw nyo tapos biglang pumayag din kayo? Porket nagkakagulo na, medyo bigla na kayong pumayag. Yun ang pinag-uusapan ngayon dito. Tama, mali. Kaya nga, sa totoo lang, ito'y kiskisan lang amang to ng kapangyarihan. Para pakinggan muna natin si Marcos. Pasok. Kausap po natin si Senator Amy Marcos. Kasalukuyan po natin pinapag-usapan itong People's Initiative o PI na ayaw nga banggitin mismo ni Senator Amy Marcos. Senator, nakakaya, diba? Kapangalan pa lang. Iba to. Senator si Chiqui Vergel po ito. So in many interviews, including tonight, ay ilang beses kayo nagsabi hindi mo maintindihan ano nangyayari, kung ano na yung nangyayari. Meron po ba kayong balak o nakausap nyo na po ba si House Speaker Martin Romualdez bilang cousins naman po kayo? Ako, hindi naman hinahamon. Hindi ko naman siya hinahamon. Nakakatawa nga eh. Hindi, pinapayuhan lang natin, pinagsasabihan. Ako ito, pinagsasabihan ko lang sila. Baka gusto nila pumunta para maiklaro yung nangyayari. At tawa nga akong ng tawa dahil wala naman akong inaaway. Kundi sinasabi ko, Martes pa, ipalabas natin lahat. Yun. At yung mga maanghang nilang salita, hindi ko alam kung saan galing. Natatawa nga kami sa Senado kung bakit ganyan. Pero sana matigil na itong kabulastugan na ito dahil parang loto din yan eh. Alam naman natin yung mga sistemang ganyan. Kung ano yung pandaraya sa loto, siya rin ang panloloko at panlilinlang dito sa PI na to. Iisa lang ang mananalo at hindi ang taong bayan. Mm-hmm. In a press conference. So sinasabi niya kasi po na yung iniimbitahan niya kasi magkakaroon ng hearing na naman para ho dito sa PI na kesyo nakakapagtaka lang dahil ang sinasabi niya sa isang balita, mamaya papakinggan natin, na sinasabi niya natatakot naman daw yung mga witness humarap. Yan ang mahirap, di ba? Sinasabi ko na nga bago ka dumaldal ng todo-todo, I believe na merong talagang bayaran na gaganap kasi there's a lot of reporting. Kaya lang, minsan kasi dito kay Senator Amy, nauuna yung bibig bago yung Sana, kung sinasabi niya ngayon, baka daw walang umattend kasi natatakot na witness. Sabi ko, ba't ka pa nagpa-hearing? Anong gagawin niyo na naman dyan? Kung walang attend kasi daw natatakot. Anak naman ng weteng, oo. Ano nangyari? Sumoro-moro na naman yung Senate hearing na yan. Sana, kung hindi naman pala mo kayang gawin, tahimik na lang. Kasi balita ko, talagang naghahanap ka ng atensyon dahil sa 2025, tatakbo ka eh. May balita pa nga ako, tatakbo daw ito ng... Sabi lang nila, pero ako I disagree. I think hindi niya gagawin yon. Siguro Senate pa rin. Kasi sabi niya, tatakbo daw ng mayor ng Maynila to, kaya daldal ng daldal to eh. Diba?
conference po last Friday, no, nagsalita kayo, sabi nyo, definitely yung opisina niya, yung nag-alok ng 20 million pesos kada distrito, definitely nanggagaling Yan, tulad niyan, yung mga ganyan, sana may ebidensya siya. sa kanila yung very attenuated timeline na July 9, tapos na ang lahat. So definitely that derived from his office with very clear numbers identifying the staff members and attorneys involved. May pruweba po kayo nito kasi baka sabihin naman yung iba, grabe naman, puro hearsay, puro paratang lang naman yan. May pruweba ba yan? Tignan natin. Pero ako, may personal knowledge ako kasi panay ang text sa akin. At andun yung O di ipakita yung text. Anyway, senador ka naman, makakalusot ka naman dyan eh. Hindi, alam mo, again, naniniwala ako na meron ha. Kasi dahil nga sa maraming balita dyan at mismo naman din ako, meron ako mga sources na nagsasabing meron. Kaya lang, ang akin nga dito, shut up na lang kung wala ka naman ding may pipresentang ebidensya doon sa hearing. 'Di ba? Ang hirap kasi niyan, okay, sige, salita ka, magpapahiring ka. It's all for publicity. But, gusto ko yun ha, baka akala ninyo ayoko, baka sabihin ninyo pinagtatanggol si Romualdez. Hindi ko pinagtatanggol. Naniniwala ako sa opinion ko na talaga may bayarang nagaganap na 20 million sa bawat distrito. Okay? Hindi gagalaw yung mga congressman na yan. Hindi magsisipag-sipag yan ng walang pera. Katarantaduhan yun. Sigurado ko, meron yan 20 million bawat congressman na nakitulong o tumulong para matapos siyang PIPI na yan. Naniniwala ako. Okay? But definitely, I cannot prove it. Kaya nga umaasa kami doon sa mga dumadaldal na tulad ni Senator Amy na maglabas siya ng ebidensya. Huwag puro daldal. Kasi kung puro daldal, ay mag-vlogger ka na lang din. Tulad namin. Di ba? Yun lang nga sa akin, kung wala ka may labas na ebidensya, pambihira. Sayang naman yung pagiging senador mo. Kasi, mas maintindihan ko pa kung yung mga vlogger, puro daldal, wala naman silang una-una, takot, syempre magsalita, magpresenta ng dahil pwede silang malibel. Ikaw, madam, senador ka naman. May immunity ka naman. May ka pa, sabi mo, meron kang first-hand information, meaning, sa'yo mismo nagte-text, bakit di mo ilabas? Ano to, puro kwento? pangalan, yung mga numero nila, kilala naman natin yung iba. Maraming waray maraming taga-Tacloban, taga doon din kami. Walang sikreto doon, maliit na lugar. Senator, on Sunday, marami tayong events. Meron tayong event sa Davao, meron din tayong rally sa Quirino Grandstand. Makikita po ba namin kayo doon? Saan po? Ayan na naman siya. Parang yung mga laging labanan sa Senate. Yung laging against siya, pero pagdating sa botohan sa Senate, nasa gitna lang siya. Eto na naman siya. Tingnan niyo. Saan niyo po planong mag-attend? Nako, pinagbawalan ako ng doktor miski saan pumunta. Tingnan mo Kasi na. naka-medical leave pa ako. 4 na oras akong kinakalkal sa mata, sakit-sakit. Kaya dahan-dahan pa lamang ang paglabas ko. Pero Yan tayo eh. Kunwari, supporter ka ng BP Sara Duterte, lahat-lahat. Tapos biglang pagdating na doon sa action, wala. Nga. Tama, mali. So, anong ibig sabihin nito? Sabi nga ni Bright, iwas pusoy. Correct. Actually, it speaks so much of what kind of leadership meron ito si Senator Amy pagdating ng panahon kung ito mahalal bilang mas mataas na posisyon. Ang bibig nangunguna, ang daldal nangunguna, pero pagdating sa gawa, laging wala. Kung maaalala ninyo, di ba, doon sa, I think, correct me if I'm wrong, but I think it was the Maharlika bill. Okay? Against siya, tas nung botohan, hindi siya bumoto, gitna lang siya. So parang, or gitna nga ba, o bumoto siya na pro Maharlika bill. Di ba? Yun yung nakakairite. O wala. Di ba? Or, I think, tama, absent. So parang neutral nga lang siya, di ba? So yun yung punto ko eh. Ang hilig sa media, ang hilig magsalita, kasi tinitake niya for advantage yung
kapatid siya ng presidente. So daldal siya ng daldal. O, daldal talaga ng daldal. Tulad dito, daldal naman ng daldal. Tapos pag tinanong mo, saan ka ba susuporta? Ano ba? Akala ko ba supporter kanini ng mga Duterte? Hindi ako attend. Bakit? Biglang nagkaroon na siya ng dahilan na hindi na siya a-attend. Pero meron siyang time para dumaldal ng dumaldal. So, ganun pa man, tingnan natin. At yun nga, makasaysayang weekend yata to, ewan ko, tignan natin. Pero sana, tuloy-tuloy lang ang trabaho. Kami sa Senado hindi magiging hadlang. Ang totoo, hindi naman kami tutol sa tsa-tsa, hindi naman kami tutol sa pagbabago ng economic provisions, hindi rin kami tutol sa PI. Ayaw lang namin sa PI nila na napakasagwa naman at may bayaran at ginagawa na kawawa at nagmamalimos ang Pilipino. Palibasa maraming mahirap sa atin, wag naman sinasamantalang kahirapan. Yan, yan. Yan na nga yung sinasabi natin. Alam nyo, kung baga sa boxing match, merong referee, judge, boxer, and coaches. Si Amy is just an audience. Wag naman ganun. Di ba? Sige, bula pa. Ayan ang mga... Hindi, alam nyo, totoo naman eh. Talaga medyo... Ito, it speaks so much kung anong klaseng leader to. Kaya in the future, pag talaga kayo bumoto dito, dinaig nyo pa yung nabudol tapos nagpabudol pa uli. May ewan ko lang sa inyo, kung tanga pa rin kayo, yung mga nagsasabing, ay nabudol kami. Tapos ngayon, yan boboto nyo pa rin yan? Bakit ba, Banat Bay? Galit ka ba sa mga Marcos? Hindi ho. This kind of leader is a sign ng ng traditional politician. Yung ang hilig magsalita pero iba yung ginagawa. Yun ang problema natin sa bayan natin eh. Marami sa bayan natin traditional politician. Ano yun? Pagkampanya, ang daming pangako. Lahat kulang na lang talaga pangako ang buwan. Di ba? Lahat talaga punong-puno ng pangako. Pagdating ng pagsisilbi na, yung sila'y nanalo na, lahat ng pangako nila magkakaroon ng dahilan para hindi matupad. Di ba? Yun ang sinasabi nating ayaw natin. Ewan ko kung ako lang ba, pero sa tingin ko marami naman sa inyo, base sa mga komento ninyo, marami sa inyo po ang nagsasabing hindi sila papadala, hindi na sila papabudol, wag maniwala dito. Yan ang totoo eh. Pag ikaw naniwala pa dyan, ewan ko na lang sa iyo. May sintu-sintu ka na rin talaga. O sasabihin nila, magkaiba naman sila yung kapatid niya. Hindi yun ang punto dito, mga brad, mga sis. Ang punto dito, anong klase si Senator Amy? Again, paulit-ulit natin sinasabi, ilang beses na siguro, mga 100 times, sabi nga ni Marcos. Hindi tayo humuhusga ng isang politiko ayon sa kanyang magulang, ayon sa kanyang kapatid, o ayon sa kanyang pinsan. Humuhusga tayo ng politiko dito ayon sa kanyang ginagawa, sinasabi, di ba? At lalong-lalo na sa record. Ganun tayo eh. Hindi tayo yung tipong, kasi ayaw lang natin to because Marcos to. Hindi yun. Kilatisin natin kung ano ba talaga itong tao na ito. Ano yung kanyang karakter. Di ba ho? Ito. Pakinggan naman natin si... ito, pakita ko sa inyo yung testigo. Ayan. Nangangamba ang isang mambabatas na baka takutin ang mga testigo kaugnay ng umano'y bayaran para sa People's Initiative. Aminado si Senator Amy Marcos na maraming natatakot na magsalita kaugnay ng alegasyon ng mga kongresista na nasa likod ng suhulan kapalit ng pirma. Bukas naman daw ang senadora kung nais dumalo ni House Speaker Martin Romualdez at ng iba pang kongresista sa pagdinig para magpaliwanag. Iimbitahan din ang ilang justices at mga bumalangkas ng 1987 Constitution. Pangungunahan ni Senator Marcos ang investigasyon sa umano'y suhulan kapalit ng pirma sa January 30 bilang pinuno ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation.
Ay nako. Anyway, ayan na nga ho, biglang mina-mind condition niya na ho ang mga tao na nagkakaroon ng suhulan. So, sa madaling salita, wala naman siya may presenta. Ano lang 'yun? It's just noise. Another noise. Galing kay puting ahas, kay pulang panty. It's another noise. Same lang na mga vlogger. Huwag ganun, Senator Amy. Hindi ka vlogger, senador ka. Iangat mo naman yung sarili mo. Kaya ka tuloy nasasabihan ng chismosa, it's because nauuna ka magsalita bago magpresenta ng mga ebidensya. Yun ang problema. Again, I am saying paulit-ulit ko siya nasabi, naniniwala ako na meron talagang bayarang nagaganap sa PI. Pero umaasa kami sana doon sa impormasyon mo. Kasi ikaw naman na nagpasimuno niyan 20 million, naniniwala kami sa iyo, pero magpresenta ka naman, di ba? Hindi lang yung basta-basta para talagang masuplak natin itong si Romualdez. Kasi ang mangyayari, isipin nyo to ang ingay-ingay niya. Wala siyang mapresentang witness. Lalabas patuloy, bayani ito si Romualdez dahil, wala naman pala kayo eh. Basahin niyo po yung mga komento sa Twitter. Ang dating sa kanila, si Amy Marites. Ang dating sa kanila na si Romualdez, siya yung statesman na siya talaga yung gentleman, leader talaga kasi hindi umiimik, hindi mahilig siya chismis. Hindi ko nga alam kung kasi minsan, remember this, sometimes lang naman. This is meron tong business 101. Minsan you would create your enemies para yung iba mawawalan ng pwesto. Pero yung enemies na i-create mo, tatalunin mo para maangat ka. Isipin nyo na maigi to Minsan ganun. Di ba? Para lang masabi mong maangat ka. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ni-reveal yung secret, Ganito. Atin lang to, wag niyo sasabihin sa iba, secret ko ito Secret ko ito noon. Nung panahon na Mocha Girls namamayagpag, nawala na ho ang sex bomb noon. Nag-retire na po sila. Tapos ang Mocha Girls, tuloy-tuloy pa rin yan. Although may sex bomb na second, although we treat them kakumpetensya, pero kaibigan ko kasi sila. Okay? So, kaibigan din ni Mocha sila. Yung friendly competition ba, ika nga, nawala na sila. Ibig sabihin, medyo nag-retire na po sila, na kanya-kanya silang karir. Actually, successful talaga sila kanya-kanya na silang karir. So, nung kami na lang nare-retain, Mocha Girls, ang daming mga maliliit na girl group na naglalabasan. Yung mga fly-by-night na girl group. Maraming yan Alam nyo kung ano ginawa ko? Kasi ganyan ang style sa business. I created a second group. I called them Mocha Babes. So that, etong mga fly-by-night na mga girl group, bago nyo kami tapatan nyo muna yung Mocha Babes. Yun yung parang junior namin. So ano yung ginawa ko doon? Hindi ko ginawang kalaban ng Mocha Babes totally, pero parang nagkakaroon ng competition. Hindi naman competition, pero parang kino-compare ang Mocha Girls at Mocha Babes. Pero kinreate ko sila, hindi nila alam yung iba, para yung level ito mga maliliit, dito lang, hanggang dito lang sila sa Mocha Babes. Hindi sila lalagpas dyan. Ganun na minsan ginagawa ng mga negosyo. Di ba? Pag mataas ka ng negosyo, kikreate ka na medyo, akala mo kalaban mo, di ba? Pero actually,
kinreate mo lang yon para yung mga kalaban mo na nag-a-attempt na kunin yung corona mo, yun lang ang abutin nila. That's the art of negotiation. Sabi nga nila, art of war. Ganun. So anong kinaugnayan nito doon sa nangyayari ngayon? Kasi ang nangyayari ngayon, parang ang dating, nag-aaway itong dalawa na pareho naman din silang Marcos. Huwag tayo magpaikot-ikot, same lang sila ng pinanggalingan. Pareho lang ho sila. Wala ho silang pinagkaiba. Ngayon, hindi ko alam kung ang motibo ni pagpasok ni Senator Amy is para ibagsak ba si Tambaloslos o kaya nagkakaroon ng ganito para umangat si Amy. Nagigets ninyo? Kasi, imagine this isipin nyo lang na mabuti. Everything nito, they're unit team. Halimbawa, hindi ho sila nag-aaway. They're united as one. Pusta ko sa inyo, yung frustration ng tao sa presidente, mapupunta kay Amy, mapupunta sa kay Tambaloslos. Mali. Kasi Marcos sila iisa sila Di ba? Bakit itong isang Marcos parang biglang lumipat sa kabila para kunwari sila mag-aaway? Isipin nyo, para lang umangat itong isa. Pag hindi nyo naintindihan yan, nabubudol na naman kayo. Maniwala kayo sa akin, nabubudol kayo. Kasi sa totoo lang, they know na mahirap pabagsakin ang mga Duterte. They know, ang hirap kahit anong... Imagine this for 6 years, all the money of the Yellows na ubos. From the American supporter, American, inubos ang pera para masiraan si Duterte. Ano nangyari? Lalong umangat. Tama, mali. Di ba? Kaya alam nilang hindi nila mapapabagsak si Sara Duterte agad-agad. So, paano gagawin? Kailangan, kunwari, meron munang ibang gulo na nagaganap. Di ba? Tapos, tingnan mo, darating ang panahon. Ito pagmasdan nyo, darating ang panahon, it's either si Amy or si Tambaloslos ang magiging hero. Isa sa kanila magiging hero ang labas. Tingnan ninyo, darating ang panahon na yon. Alam nyo, wag ho tayo magpalinlang. This is all politics. Wala hong kinagkaiba yan sa pinuno nila. Pustahan tayo. Darating ang panahon, magyayakapan pa ito, kunwari. Magbabati na naman to. Panoorin nyo ito Ito naman si Romualdez. Of fairness, Senator Amy Marcos, kasi mentioned you and your staff and lawyers na kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district in exchange for the signatures. That is baseless. Siguro, kausapin mo na siya. Nagmamarites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and ways she can go to whatever court or agency, the COMELEC, let her prove it. Kasi maraming marites nang lumalabas yan sa Senate. A lot of speculation, di ba? So, we leave it up to them, di ba? Parating sinasabi na nga ni Madam Senador, nakausap ko daw, ganito, may tampo. I hardly get to speak to my to the good senator, my cousin. I didn't even get to see her over the holidays. She was apparently out of town, so I've not had the opportunity to speak to her recently. So I don't even know where all of this is all coming from about her interpreting, how I am, kasi nagtatampo ako. Hindi ako nagtatampo sa niya. I respect her as my cousin, as my senator, and we leave it at that. And I'm free anytime. She can give me a call, she can text me anytime to clarify anything. But if she prefers to do it out in the media, that's her prerogative, but there's no truth to that. Yan. So, ayan po ang sinabi ni Romualdez. At yan na nga yung sinasabi nating paulit-ulit na etong dalawan to, sige, nag-aaway, binabanatan, pero eventually, tingnan ninyo, eventually,
Amoy na amoy ko eh. Eventually, mag-uusap din yan, aayusin, tapos sila yung